Maligayang pagdating sa pangdaigdigang tape ministry ni William Branham. Sinabi ni Isus sa Lucas Kabanata 24, "O mga hangal at mabagal ang pusong maniwala sa lahat ng sinabi ng mga propeta." Sinabi ng propetang mensahero na ang Diyos mismo ang nag-ordain ng kapatid na si Joseph Branham sa kanyang pagtatalaga. O mga hangal ay naniniwala sa lahat ng sinabi ng propeta sa mga tape. Ngayon, narito ang propetang iyon na pinangalanan at inordain ng Diyos mismo, kapatid na Joseph Branham. Minamahal na mga hiwalay na tao, ang Diyos ay dumating sa ating panahon at inihayag ang kanyang sarili sa katawang tao sa isang lalaking nangangalang William Marion Branham upang matupad niya ang kanyang salita. Iyan ang paghahayag ni Hesus Kristo sa ating panahon. Ang makinig sa tinig na iyon at maniwala na ang bawat salita ay ang tanging inilaan ng paraan ng Diyos para sa ngayon. Ipinadala niya sa mundo ang maraming lalaking pinahiran ng kanyang banal na espiritu, ngunit nagpadala lamang siya at nagsalita sa pamagitan ng isang tao upang ihayag ang kanyang salita at pangunahan ang kanyang nobya. Hindi niya kailangan binabago ang kanyang programa o ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay. Kung paano niya ginawa ito sa unang pagkakataon, ginagawa niya ito sa bawat pagkakataon. Pinamumunuan niya ang kanyang mga tao mismo sa pamamagitan ng haliging apoy. Huwag kalimutan, ikaw ang hinirang na nobya ng Diyos at walang magagawa o sabihin ang dyablo na maaaring kumuha niyan sa iyo. Itinakda kanya bago pa ang pagkakatatag ng mundo. Kilala ka niya noon at kasama mo siya. Alam niya ang iyong pangalan. Alam niya ang lahat tungkol sa iyo. Alam niya ang iyong ups and down. Alam niya ang iyong mga kabiguan, ang iyong mga pagkakamali, at mahal ka pa rin niya at pinili ka dahil bahagi ka niya. Ang iyong kaluluwa ay makakain lamang sa kanyang salita. Walang makapagbibigay kasiyahan sa iyo kundi ang kanyang salita. Mahilig kang magbasa ng kanyang salita at magbubulay-bulay sa kanya. Nananalangin mula sa kaibuturan ng iyong puso. Kapag narinig mo ang kanyang tinig na direktang nagsasalita sa iyo, itinataas ka nito sa kabila ng tabing ng panahon sapagkat alam mo na ikaw ay nakaupo kasama niya sa mga makalangit na lugar habang siya ay nagsasalita ng labi sa tainga sa iyo. Inilalantad ang kanyang salita. Nagpapaalala sa iyo, ikaw ang aking nobya. Ang dyablo ay maaring humampas at tumhampas sa iyo. Maaari kang maging napakababa kung minsan at pakiramdam na ikaw ay isang ganap na kabiguan. Pakiramdam mo ay nabigo mo siya na walang katulad. Ikaw ang pinakamasama. Sa pinakamasama ngunit sa isang lugar. Sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, maririnig mo na ang still small voice ay nagsasabi sa iyo, walang makapaghihiwalay sa iyo sa akin. Ikaw ang aking salita. Inalagay ko ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng aking kordero, ang aking sarili. Ano ang masasabi ko para hikayatin ka ngayon? Manatili lamang sa salita. Please play araw-araw at pakinggan ang tinig ng Diyos na nagsasalita ng ganito ang sabi ng Panginoon at sasabihin sa iyo, pinagkakaisa ko kayo sa paligid ng aking salita. Maaari mong madaig ang anumang bagay sapagkat ang aking salita ay nabubuhay at nananahan sa iyo. Napatunayan ko sa iyo, mayroon kang perpektong pananampalataya. Inilapat mo ang tanda at inilagay ka nito sa desperasyon. Tatayo ako sa likod ng aking salita. Gagawin ko ang sinabi kong gagawin. Napakaganda ng kanyang mga salita na siya ay nagsasalita sa atin sa mga tape. Alam natin na ito ay hindi isang tao. Isang makalaman na tao na kasama natin. Ito ang eternal na Diyos na nagsasalita sa atin, ang kanyang nobya. Ikaw ay naiimbitahan na sumama sa nobya ngayong linggo sa ganap na 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang tayo ay nagtitipon upang makinig sa still small voice na iyon, 63-1110 Mga kaluluwang nasa bilangguan ngayon, Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago maglingkod.
Genesis Kapitulo 15, versikulo 16. San Mateo Kapitulo 23, versikulo 27 hanggang 34. San Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. San Juan Kapitulo 6, versikulo 49. San Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 22. Pangalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. Judas, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 6. Ito ang nagtatapos sa liham ng pagsasama-sama ng mga agila mula sa Branham Tabernacle. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info